Hi, Sen. Any statement? Sen, any statement Any po? statement, Sen? Sen, your statement. Isa-isa lang ha, mahina ang kalaban. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Ano po yung statement niyo po ninyo, Senator? Sir, ano pong nararamdaman nyo ngayon, Sen? Unang-una, pwede ba ako mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ng nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigang Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, you surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen? Sen, you surrendered, Sen, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Sen, as of this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Sen, Ano bang message to the INC po. Sen, dadalhin pa ba sa camp namin si Senator? Ang gagalaw ko yung bugsa. Ganda na pwesto mo. Patik yan, boy. Boy Scout tayo. Ba't di mo inano? Dapat inassist mo na lang. Kaso nandun na ako. Sen, Tutukan muna natin ang Net 25 live dito. Ano yung update nila? Itong po si Senator Nag-static mga kababayan. Ayan, so wala na po pala kaya nag-static, mag-e-end na pala yun. Bueno mga kababayan, ito pa po, no? Yung mga update dito kay Senator Marcoleta, mukhang nabulaga sa Senator Marcoleta dito, hindi po inaasahan na pangyayari. Na-arrestoy na po siya. Bago ito mga kababayan, nagtungo muna sa Senator Marcoleta dito, panoorin muna natin ang kanyang pagtutungo. Ito po yun, no? Tama na din sabi mga kababayan, in good faith na pumunta dito sa Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan, ano? Yun. Without knowing na mag-serve na sila ng warrant of arrest pala ngayon.
Ang tindi nito mga kababayan. No? Panoorin natin itong isang balita na ito. Third Division, composed of Associate Justice myself, no? Associate Justice Fritz Ryan, Anthony M. De Los Santos, issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-260018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotel Baluyot Viray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. So mga kababayan, isa pang video, bandang dulo, panoorin natin ang bandang dulo. Same din kasi yan. Lawful orders of the court, full respect to cooperate orderly and with full respect for the rule of law. Thank you very much for your time. May warrant na po, may warrant. Justice, si Senator po ay nandun po sa Clerk of Court. Ibig sabihin ba, sir, isa-serve na po sa kanya yon habang nandun po That's siya? my understanding because all the officials concerned are has? Yes, okay. Guys, thank Mukhang nabulaga dito si Senator Marcolita, mga kababayan, ano? Habang nandito siya, pumunta siya dito in good faith na ang akala niya ay iano pa siya, no? Yung ipapadismiss itong kanyang sinampang kaso laban sa kanya. Ngunit mukhang nabulaga itong si Senator Marcoleta or matawag ba itong pang idor? Kung hindi man, mga kababayan, mukhang sobrang napaka-timing nito na nagaganap ngayon na impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung inyong matatandaan, ito pong si Senator Marcoleta nung nakaraang unang impeachment ni BP Inday, ay si Senator Marcoleta po talaga ang nag-stand out dito. At lahat po sila, wala pong magawa. Senator Marcoleta versus lahat po ng mga senador na mga gustong-gustong i-impeach si BP Inday Sara, hindi po nakapurma, mga kababayan. Kaya siguro talaga, pinag-initan ng matindi, ito pong si Senator Marcoleta. Ano ho? Ano sa palagay ninyo? Maaari po bang totoo ang ating mga analysis tungkol dito kay Senator Marcoleta? Bueno, mayroon pa tayong dadagdag, mga kababayan, panoorin. Ito naman, kasama po ito sa mga aresto, si Congressman Mike Defensor. Panoorin natin ang masasabi niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na idinay ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan.
Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Yan mga kababayan. Magandang umaga po sa Ang purpose, isa pa pala sa purpose nito, ayon dito kay kung Mike Defensor, isa pa sa purpose kung bakit sila ngayon makulong at ipinakulong, sapagkat para po manahimik, patahimikin po sila dahil nga po dito sa isang pag-iingay tungkol sa flood control. Ito naman po talaga ang issue dito kay Senator Marcolita at Senator kay Congressman Mike Defensor. Sila po, nauna na po silang nagbigay or naglabas ng witness noon sa pamamagitan ni Sergeant Gutesa. Kung inyong matatandaan mga kababayan. Yun po yung isa sa pinakamatinding witness na inailabas po ni Kong Mike Defensor at ni Senator Marcolita. Doon po ay nagkaguli-gulitsang na po sila. Nagkabahagi na po ito pong iba't ibang mga congressman at iba't ibang mga senador at iba't ibang mga retirees katulad po ni dating Marines Colonel Kerubin, di ba? Nung lumabas si Sergeant Gutesa, pinupuri niya. At yan ang Marines, di ba? Piruin mo mga kababayan, yung pinuri niya na yun, hindi naman lang niya piniisip kung nasaan na, di ba? Pero, di ba may ugong-ugong na ito pinatahimik na, binayaran na, para pumaliktad na, pinilit, di ba? Hinostage, kung ano man ang nasabi ni Kong Mike Defensor. Pero yung kanyang sinasabi nung una, hindi ko po sinisisi si Colonel Kerubin, ha? Pero kasi yung reaction niya nung una, pinumpuri niya itong si Sergeant Gutesa. Pero nung may balita na ito hindi na po nakakalabas at mukhang nakakulong or mukhang kinidnap na, mukhang pinatahimik na, wala na rin siyang kibo, di ba? Tapos ito na ngayon, lumabas itong mga Brave 18, ito na naman. Nagkapalit na, iba na ang kanyang statement. Mukhang hindi na niya gusto itong mga dating Marines, di ba? Iba na ang kanyang tono mga kababayan. Ano ibig sabihin nito? 'Di ba? So ayaw po natin mag-conclude, pero napaka-obvious na mukhang pagdating po sa flood control issue, mukhang ang lahat ng mga matatapang biglang tumitiklop at tumatahimik. 'Di ba? Or umiiba ang tono pagka natutumbok na po. Sabi nga ni Chis Escudero nung araw, 'di ba? Yung pangalang hindi mabanggit-banggit na si Martin Romualdez nabanggit ni Gutesa sa pag-iimbestiga dito sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita na ito nga ay nilapit sa kanya ni Congressman Mike Defensor. Di ba mga kababayan? Maliwanag sa sikat ng araw, ito yung kasalanan ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcolita. Yung pagpapaimbestiga nila dito sa flood control issue. Ito talaga at napakalupit nito mga kababayan sapagkat biruin mo, para sa taong bayan itong kanilang ipinaglalaban. Pero ngayon, sila ngayon ang patatahimikin sa pamamagitan ng kaso at ikukulong ng wala pong matibay na mga kadahilanan ng mga ebidensya. Ginamitan po sila ng isang mga kaso na mga hausyaw. Di ba? So, maliwanag po ito mga kababayan. Ano po ang nangyayari na sa ating bansa ngayon? Simple lang. Kung atin pong titingnan, talagang ayaw po nilang lumabas ang totoong issue sa flood control. Ayaw po nila ito mangyari mga kababayan. Tingnan natin kung mayroon pang update dito sa Net 25. Mayroon pa silang, kasi naka-standby sila. Naka-standby pa po sila mga kababayan sa Net 25. Pero ayun nga po, si Senator Marcolita ay naaresto na po or arestado na. At mukhang nagtagumpay po sila pansamantala sa kanilang ginagawa na itong pag-aresto. Dahil mukhang nabulaga, mukhang hindi po akalain ni Senator Marcolita na mangyayari po ito. So, ano na susunod na hakbang ng ating mga kababayan nito? Dahil siyempre sa tingin ko, katulad nga po nun, capable po ang INC na lumabas sa kalsada ng biglaan, baka katulad nito ngayon na alam na po nila na hindi po pinakinggan ang kanilang panawagan, na alam po ng milyon-milyong samahan, membro ng mga INC. Hindi po tayo nag-audio
alam po nila, mga kababayan, na ito po ay hausyaw na kaso. Tayo nga eh, di ba? Tinapamalo tayo mga kababayan, iba pa tayong update. Ito pa yung ibang update, oh. It was an act of good faith, and it's Dali ha. he was here today. It was an act of good faith. In effect, a surrender to the jurisdiction of the court. Magpa-process na po tayo. Tapos, he'll come out in a bit para to talk to media. Okay, but did he surrender or was he arrested? Today, it was an act of good faith, and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court. He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court. Magpa-process na po tayo. Tapos, he'll come out in a bit. Ang bilis mga kababayan, ano? Ang bilis ng pangyayari dito kay Senator Marcolita nung nakaraan pa nga lang na nakaraan pa lang na Friday, parang kasasampa pa lang nung nakaraang Friday, di ba? Nitong kaso na ito kay Senator Marcolita. Pero ngayon, pagdating nitong Lunes, ito na kaagad. Aresto na kaagad. Napakabilis talaga mga kababayan. Kitang-kita mo naman. Napakabilis ng hustisya nitong administrasyong Marcos na ito para doon sa kanilang mga kritiko or para sa kalaban nila sa politiko. Di ba? Sa politika. Pero pagdating po sa kanilang mga kakampi, andyan na yung hinog na biglang nahilaw. Katulad ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva. Nang bumaliktad, ang yung mga hinog na So ano pang aasahan natin mga kababayan? Pero wag po tayong panghinaan ng Wala tayong pag-asa dito sa kanila ngayon. Kasi hawak nila lahat eh. Pero mo, hawak na nila lahat eh. Sino pa ba ang kakampi natin? I hope na ang Korte Suprema ay kakampi pa po ng taong bayan. Pero pag wala na talaga tayong kakampi, doon pa lang siguro talaga. Baka, diba, sabi ng iba, ang hirap magtawag ng rally, hindi pumupunta sa labas ng kalsada yung mga tao eh. Pero alam niyo mga kababayan, hindi na kailangan pang magtawag eh. Once na talagang maramdaman na ng taong bayan na wala na silang kakampi, kundi ang kanilang sarili na lang, lalabas at lalabas po yan ng kalsada. Again hindi po ako nanguudyok dito. Sinasabi ko lang po yung possibility na pag naramdaman na ng taong bayan na wala na po silang kakampi, mapipilitan na po yan lumabas. Para bagang ganito, yung langgam maliit, di ba? Di naman po yan nangangagat eh. Umiiwas yan, tumatakbo yan, takot yan eh. Pero pag wala nang maiwasan, mangangagat na yan kahit ganong kaliit, di ba? Ganun po yan mga kaubayan. Ituloy natin. Parang tayo, mga Pilipino, mga tao. Para lang tayong langgam sa kanilang paningin. Pero pagka naipit na tayo at hindi na tayo makaiwas, kakagat na, di ba? Ganun po yun. Ako si Sara Duterte. Ayla de Lima at Akbayan Representative Percy Sandana. Makalipas ang halos isang linggo, inihain ang ikatlong reklamo ng grupo ng mga pare, madre at mga abogado na inendorso rin ni de Lima. Kasabay ng pag-anunsyo ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, inihain ang ikaapat na reklamo ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante. Kabilang sa mga alegasyon sa mga reklamo ang betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, pagbabanta umano sa Pangulo, unexplained wealth at maling paggamit ng confidential funds. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. They will not stop into vilifying the Vice President. These are all intended to vilify the Vice President, hoping na bababa yung kanyang public acceptance at masisira yung kanyang image bago mag 2028 elections. Matapos ideklarang sufficiency in form
Substance at grounds ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints, nagsagawa ang House Committee on Justice ng sunod-sunod na pagdinig. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Susuriin ang bawat ebidensya. Magtatawag tayo ng mga testigo. Pakikinggan ang bawat argumento at titimbangin ang depensa. Today is just the beginning. Umani na matinding batikos ang naging pagdinig ng komite mula sa mga veteranong abogado. They are supposed to evaluate a complaint. Their job is to evaluate the complaint, not manufacture one. Ang ginagawa kasi nila, mag-mini trial sila. Papadala yung mga sabina, para magkaroon na sila ng opportunity to destroy VP Sara Duterte. Pero ang problema kasi niyan, hindi yun sakop ng kanilang powers. How can you rule sufficiency of substance kung wala kayong ebidensya? Bakit ngayon humingi ka ng hearing para yung mga complainants magbigay ng ebidensya? Di ba wala kayong ebidensya? Ba't kayo nag-rule ng sufficient in substance? They're turning this into a demolition job. Can you imagine the pettiness of these people? Nagpapakuha pa ng Mary Grace, Piatos, si Sedania, di ba? This is the first time that we have seen a witch hunting, fishing expedition, and a kangaroo court mold into one. Sa ikalawang pagdinig, iprinisenta si Ramil Madriaga bilang testigo sa umunay paglalabas ng confidential funds. OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit? Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao. Sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kinwestiyon rin ng ilang mambabatas ang paraan ng House Committee on Justice sa paghahanap ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagbusisi sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpuproduce ng ebidensya which is not supposed to be the case. Doon sa punto na ini-improve daw po natin. Actually, there's nothing wrong about that, improving the evidence that are sought to be presented by the complainants kasi tayo nga po ang magiging prosecutors. Ayan mga kababayan, lipat muna tayo rito. Itong mga breaking news, ito panoorin po natin itong ibang mga breaking news mga kababayan. Si Senator Marcolita nga po ay talagang naaresto na po. Ayan po, Philippine Star, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas. Senator Rodante Marcolita faces media at the Sandigan Bayan following issuance of a warrant of arrest against him on Monday. Palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na batas ng ating bansa, kailangan natin igalang, he said. Sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination ng probable cause, kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin iyon, sabi ni Senator Marcolita. Sana nga po lahat ng ating mga opisyalis ng gobyerno ay ganito. Ginagalang po ang ating umiiral na mga batas. Ito na. Sabi dito, kung ikukulong si Senador Rodante Marcolita, dapat isama muna ang 90% ng mga politikong may undeclared campaign donations, lalo na yung pinunduhan ng flood control. No to selective justice. Ayan na nga po ang sinasabi dito ni Congressman Dian Libiste,
na talagang kung ikukulong, dapat ikulong ang lahat. No? Ito na mga kababayan. Ito po ngayon, si Congressman Naaresto na po si Senator Marcoleta para sa kanyang kasong plunder doon sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin po, mabubulok siya ng maraming taon doon sa kulungan habang siya ay nagpe-petition for bail. Siya po ang nanguna sa investigasyon laban sa flood control. Siya po ay ating ipagdasal. Grabe mga kababayan. Hulyo 22, Grabe mga kababayan. Tingnan nga natin, mayroon pa isa siyang si post dito eh. May warrant of arrest na po si Marcoleta at sila Mike. Kanina po ay nasa Sandigan Bayan si Marcoleta para sa kanyang motion to quash hearing. Alam niya kaya na meron na siyang warrant of arrest. Mike, huwag kayo pumunta yan sa Sandigan Bayan. Baka ma-aresto kayo. Wala na kaming kasama. May warrant of arrest na po si... Yan na nga mga kababayan. So, may warrant of arrest. wala na nga po. Wala na nga po mga kababayan. Arestado na po eh, no? So, ayan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ayan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Public market ng Batak, nasunog. Nurin natin. Tingnan natin ganap sa Senado ngayon. Yan. Live sa Senado ito ngayon mga kababayan. Bakit tinarakan? Magagano. Baka ito sa CID, sa ano mga kababayan to? Okay na? Harang na ako. Tol, channel 2. Harang na ko, wala. Ulo na lang ako. Wala, sagad mo. Hindi ko na lang. Wala na kayo makita. Ulo na lang nakita ko eh. Grabe eh. Sinurban na eh. Sumako pa ito yata ang susunod. Sa kampo kami, ba ito mga kababayan o sa ano? Ito ka, Lol. Ito. Dunduman sa kabila. Ayun sa kanya, ha? Ayun sa kanya. Dinala na yata dito sa Senator Marcoleta. Ano gagawin? Arayin ito. Ganyang coaster. Pagkaroon pa na magtao din. Doon yan iikot, tapos dyan kami. Oo. Nasa kampo karami na yata ito mga kababayan, no? Ayan, no? Kampo karami na ito. At sa 25 ito mga kababayan. Ayan, no? Dahil PNP si IDG. Nasa kampo karami si IDG na po ito mga kababayan. Diniretso na kagad dito sa Senator Marcoleta. Ang bilis, grabe ano? Ang bilis na i-serve nila itong
So ayan mga kababayan, ito po yung latest live feed no mula dyan sa CIDJ. Live po ito mga kababayan, ayan no. Live at PNP CIDJ. Sumukhang nasa Campo Kramin po ito ngayon, CIDJ, itong kuha ng Net 25 mga kababayan. So mukhang andito na po si Senator Marcolita, ang bilis. Diretso na kaagad ano mga kababayan. Mukhang binulagay yata nila si Senator Marcolita. Ewan ko ha. Mukhang binulagay yata nila si Senator Marcolita o hindi natin alam ha kung anong nangyari. Kasi bakit bigla, alam mo marami rin nag-isip doon mga kababayan eh. Yung pagkatigil bigla din ng ng rally ng INC. Samantalang yung nakapurma doon sa pagrarally sa liwa. Ayun. Tinututukan na baka dyan. Grabe ang justice system sa ating bansa ngayon, ano? Pinamumunuan ni Boyeng. Nag-umpisa ito talaga si Boyeng, nag-umpisa doon sa kanyang anak na nahuli ng PDEA dati na mayroong tumanggap ng high grade na Mary Jane. Wala pang 3 buwan na dismiss na yung kaso na yun ng kanyang anak. Although hindi po yun na-absuelto mga kababayan eh. Kasi hindi po dahil sa walang ebidensya eh. Technicalities po siya na-dismiss eh. Wala pang 3 buwan, hiruin nyo, ang bilis. Ikaw na, magkaroon ng isang tatay na Department of Justice, Secretary. Ngayon, ito na, ombudsman na siya. Nang nag-comment dati itong si Erwin Tolpo na we have to bend the law to be able to please our bosses, mga boss. Ayun. Yes sir, sabi naman ni Secretary that time, Rimulya. Ito na siguro ang epekto ng mga bindalo, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin ninyo? Ito na ba yung mga bindalo? Tanong. Papayagan na lang ba ganito ng taong bayan ang nangyayari sa ating sa ating justice system? Hindi ko alam sa inyo mga kababayan. Ay, wala pa. Papayag na lang. Silipin natin ang Senado live. Ayan ang Senado live mga kababayan. Punong-puno na ng mga kapulisan. Punong-puno na ng mga kapulisan ng Senado, mga kabayan. So, ito na po nga din sa Senado. Doon naman sa CIDJ, dito kay Senator Marcolita, naka-live din, no? Mukhang diniretso na kaagad dito sa Senator Marcolita, sa CIDJ, mga kababayan. Ako. Ano na kaya ang susunod na kabanata? Ano na kaya ang susunod na aksyon ng INC dito? O para sa mga hindi nakaabot mga kababayan, ito po ang last na pagharap ni Senator Marcolita sa media. Para at least mapanood po ninyo sa hindi po nakaabot. Ito pa mga kababayan. Hi, Sen. Any statement? Sen, any statement Any statement, Sen? Sen, your statement. Isa-isa lang ha, mahina ang kalaban. Isa-isa lang.
Isa lang. Ano po yung statement po ninyo, Senator? Sir, ano pong nararamdaman nyo ngayon, sir? Unang-una, pwede ba ako mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause, kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigang Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, you surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen, you surrendered, Sen, arrested po. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. As of this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Sen, Ano bang nararamdaman message niyo? to the INC po. So ayan mga kabayan, tinanong nga si Senator Marcolita kung ano ang inyong nararamdaman dito, Sen. Katulad din siguro ng nararamdaman ninyo, katulad natin mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, birthday ko po ngayon. Kaya lang parang hindi ako makapag-celebrate, ano? Hindi man ako kaanib ng hindi ako member ng IINS. Pero alam nyo yun, yung, di naman po doon yung ko eh. Ang kinalulungkot ko kasi yung batas natin, nakikita na natin yung ang justisya sa ating bansa. Mabilis din pala. Ang problema lang, mabilis pala ito pagka kakampi mo yung gagawa nito. Pag hindi mo kakampi, mabagal ito. Bayan. Doon ako nalungkot. Imbis na sa araw na ito ay maging happy ako dahil kaarawan ko po ngayon mga kababayan. Salamat sa mga bumati, si Marlon, third floor studio. Tol Marlon, maraming salamat sa pagbati mo sa aking kaarawan ngayon. At saka si Jack Sniper or si Sniper ng Japan. Maraming salamat sa iyo, ma'am, sa iyong pagbati sa gawa ng video. Talagang mga highly appreciate effort ninyo sa akin. At sa mga babati pa, maraming salamat po sa inyo at mamaya sa Birada Aguila, mga babati rin. Ngunit masaya sana ako sa araw na ito, kaya lang nalulungkot po ako para sa justice system sa ating bansa. Hindi lang kay Senator Marcolita. Nalulungkot po ako na nangyayari itong imbes na masaya ako sa araw na ito. Hindi ko makuhang magsaya mga kababayan. Hindi dahil sa inaresto sa Senator Marcolita, hindi. Kasi ayon nga kay Senator Marcolita, sabi nga, nagpunta siya dito, alam niya na
ang pagpunta niya dyan, kasi nagpapasakop siya sa proseso. Sumusunod siya sa proseso. Sumusunod siya sa due process ng ginagalang niya. Respeto. Sana lang, maging ganito rin yung iba, mga kababayan, na sumunod din sila sa tamang proseso at irespeto din nila ang karapatan ng bawat mamamayang Pinoy. Doon po ako nalulungkot, mga kababayan, kasi ang katulad ni Vice President Sara Duterte, PRRD, Tatay Digong, Senator Marcolita ngayon, pati na rin si Pastor Kibuloy. Yung, alam mo yon, yung sumunod sa proseso, pero sila ngayon yung pinagkaitan nito. Yun ang masaklap. Yun ang masakit. Birthday, saya sana ako. Kahit walang nagpapa-super chat, walang nagbibigay ng pangkape, masaya ako dyan, mga kabayan. Kaya lang, nalungkot ako eh. Kasi unti-unti na pong napapatay ang demokrasya sa atin. Tandaan po ninyo, pag-aresto kay Senator Marcolita, pagpapakulong kay Senator Marcolita, at kay Congressman Mike Defensor, this is tantamount para pinatatahimik po ang mga isyong pagnanakaw sa ating bansa. Dahil sila po ang mga malalaking boses ang isiniwalat po nila isyu sa nakawan. Andarampong. Bayan, pagbati, tingin ko sa inyo na sana panalangin natin ang ating bansa. No? Panalangin natin ang ating bansa. Sana kahit paano makamtan natin ngayon hostisya. Maraming salamat sa pagbati. Ang aking supposed to be masaya, pero nabahiran ako. Alam mga kababayan, hanggang sa muli, kita tayo. Lalo na mamaya sa birada.